What is up YouTube and welcome back to the channel. So for today's video, i-summarize natin into 10 simple steps yung process kung paano kayo makakabili ng first brand new house nyo dito sa US. Let's go! Ayan, hello! Kumusta kayo? Ayan, ako na-late na naman yung pag-upload ko. It's been a while since the last video. So, wag na natin patagalin pa. So, assuming na napanood nyo yung recent video namin tungkol sa considerations on how to buy a house, ganyan. So, siguro naman nag-yes kayo sa lahat na ngayon, kaya dito kayo sa next video na to. So, wag na natin patagalin. Ang first step is pumili kayo ng lugar, ng community. I-check nyo lahat, yung safety, yung school rating, yung property tax, etc. So, yung second, then tsaka kayo humanap ng bahay dun sa community na napili nyo. Humanap kayo ng bahay, consider nyo yung layo sa work. Kung may anak kayo, consider nyo rin yung layo ng bahay nyo sa school, ng mga bata, di ba? Accessible ba siya sa mga shops, sa freeways, ganyan, so etc. And then, third, magtanong na kayo kung magkano ba. Sa price na yon, halimbawa binigyan kayo ng ganitong price, ano ba yung mga kasamang inclusion? May incentives ba? Magkano lahat-lahat towards the closing cost? Ganyan. And then, kapag na-explain sa inyo lahat, tumawag na kayo ng realtor nyo. So that way, lalo na sa mga first time buyer ng mga bahay, yung mga kagaya namin na wala pang kaalam-alam sa lahat ng proseso, tumawag kayo sa realtor nyo para mai-explain sa inyo further kung ano ba yung process, kung ano yung type ng loan na kailangan nyo or appropriate sa status nyo, sa financial status nyo, sa kalagayan nyo, ganyan. Kasi yung realtor, siya yung magsasabi ng lahat, mag-i-explain niya kung yung bahay ba is worth sa price, kung bakit matagal na ba siya sa market or not, yan, ganyan. And kung wala kayong kakilalang realtor and andito kayo sa Texas, within Texas, or siguro kahit neighboring state, ewan ko lang pala. Pero I can assure you, dito sa Texas, may kakilala kaming realtor, Filipino siya. So PM nyo lang ako kung naghahanap kayo ng realtor na Pinoy na sobrang bait, sobrang galing. Palaging nandyan kapag kailangan nyo, one text away, one call away, magre-reply kagad. So text nyo lang ako. No, bigay ko sa inyo yung pangalan and number. Okay, so kapag goods na kayo sa price na binigay ng sales agent nyo sa lahat ng inclusion, kumbaga alam nyo na yung out the door price, yan, ganyan, kuhanin nyo na. Mag-decide na kayo kung anong type ng gusto nyong loan, kung FHA ba or conventional loan, ganyan. So as what I've said, papaliwanag sa inyo yan ng realtor nyo. So kuhanin nyo na, baka mabili pa ng iba. Di ba? So tapos kapag okay na, nalaman nyo na yung price, nakausap nyo na yung realtor, then step 6 natin is magpa-pre-approval na kayo. So mas okay kung this time pa lang kayo magpapa-pre-approval, kasi yung pre-approval na expire yun. And sa pagkakaalam ko, per builder yung pre-approval, di ba? May expire siya in siguro 3 to 4 months, di ba? So kung magpapa-pre-approve kayo sa bawat community or sa bawat bahay na makikita nyo, babawas yun ng babawas sa credit score nyo, which is very wrong. Kaya mas maganda, concrete muna yung decision nyo na, ay, dito na tayo sa community na to, ito na yung builder natin, ito na yung bahay, magpa-pre-approve tayo, that way we are really sure. Kaysa papalit-palit tayo ng easy, di ba? Next natin is number 7. Actually, may kodigo kung binabasa kasi mahirap matandaan lahat eh. So anyway, mahirap matandaan yung details, di ba? So pasensya na kayo, babasahin ko na kasi ang hirap magsaulo. So anyway, so after nyo ma-pre-approve, kukontakin na kayo ng loan agent nyo. And then hihingi sila ng supporting documents nyo to support your loan para ma-approve kayo. And then usually, kailangan nila ng at least 2 years work XP. Oops, saglit lang. Alam ko may question kayo. And kung wala pa kayong 2 years dito sa US, okay lang din yan.
As long as may konkreto kayong trabaho, okay lang yan kasi itinetrace nila yung work nyo for the past 2 years. Yun ang mahalaga, ma-prove nyo na may work kayo for the past 2 years, even before dito sa US. And then may ko-contact din sa inyo na mga housing insurance, ganyan, kasi kailangan nyo yun. So anyway, balik tayo do sa requirements. Halimbawa, more than 2 years na kayo, so hihingan kayo ng 2 W-2 form. Alam na yan ng realtor nyo kung ano mga hihingin. And besides, bibigyan kayo ng checklist ng sales agent nyo kung ano yung mga kailangan nyo. And then, if less than 2 years pa kayo, ite-trace nyo pabalik yung work XP nyo. Diba? Halimbawa, nag-work kayo sa ibang bansa or sa kami nga, ang previous naming work before dito sa US was sa Philippines. So, they don't care if nagbabayad ka ng tax sa Philippines. Mahalaga, ma-prove nyo sa kanila na nagwo-work kayo. Tapos na yung nilaban ko. na nagwo-work kayo for the past 2 years, and then i-email nila yung HR ng work nyo, may papasagutan lang silang simpleng form. Yan, shout out kay Ma'am Kat sa HR namin dati sa Nazareth. Yan, salamat at natulungan mo kami. So anyway, so yun, simple lang, kapag na kumpleto nyo yun, ayos na, di ba? And then next, after all the processing and finally approved na kayo sa loan, this is the time na kumuha na kayo ng third party inspector. So yung third party inspector, sila yung babayaran, bayad yan, unfortunately, pero mas okay kasi at least hindi sa builder, 'di ba? At least third party siya, makikita, wala silang pakialam kung, 'di ba? Basta dadating sila dyan, they will do their job. Siya yung mag-i-inspect ng bahay for major and minor defects and flaws, kagaya ng plumbing, ng electrical, yung gas line nyo, yung roofing, kung may leaks ba, yan, mga hardware, ganyan. Then ililista nila yan, gagawa sila ng report. Even yung pinto, yung mga hardware, yung mga hinges ng bahay, chine-check nila yan. And then gagawa nila ng report, and then ipapasa nila sa builder nyo para ma-address. So, ipapasa nila through email, and then ipapasa din nila sa inyo. Okay? And then, next is yung walkthroughs. Yan ang masarap. Okay? So, sa walkthroughs naman, yung first, pupunta kayo sa bahay nyo to meet with the project manager, and i-explain ng project manager yung build ng bahay, kung paano pagganahan yung mga appliances. Tuturo nila yung mga main switch, yan, yung mga main switches, yung main valves ng tubig, ng gas, yung master harness, yung master breaker ng electrical, ganyan. So, yan. I-explain nila lahat yan sa inyo. Tapos, ito din yung time na kayo mismo yung mag-check at maglalagay ng tape as palatandaan na may defect dun sa mga makikita nyo. Halimbawa, sa mga ganitong walls, makikita nyo, ay may chip of paint. So, lalagyan nyo siya ng tape. Yung tape, blue tape. Yan, hanap kayo dyan. So, kung ok-ok kayo, yan, ngayon nyo gamitin yung pagka-ok-ok nyo. Kasi, halimbawa, yung mga blemishes dyan, mga flaws, imperfections, yan, tapalan nyo lang ng tapalan ng tape. And then, kasama nyo naman ang project manager nyo dun. Even sa mga railings, sa hagdan, yan, ganyan. Basta tapean nyo lahat, and then i-address nila yan. Tapos yung second walkthrough, usually ginagawa yan at least 10 days after your first walkthrough. Dito nyo naman i-check kung na-address ba yung mga imperfections nung inspection na ginawa nung binayaran yung third party inspector. Check nyo kung na-address ba ito. Halimbawa, yung pinto, yung doorknob, baliktad, yan, ganyan. Halimbawa, may leak, pinalitan ba nila yung kisame na may leak, mayroong busted bulbs, yan. So, yan, dyan yung yun. Dyan magaganap yun sa second walkthrough. And then, syempre, yung mga nilagyan nyo ng tape, i-check nyo rin. Diba? Although, medyo matagal na mahirap matandaan kung alin yung mga pinaglalagyan nyo. Pero siguro naman
as you walk through the whole house, maalala nyo, ay, teka, naglagay ako dito ng tape. And then, syempre, kailangan i-recheck nyo ulit, di ba? I-recheck nyo ulit lahat. So, para ulit kayo nag-first walkthrough para makita nyo kung may defect yung or may flaws yung bahay, di ba? And then, kung hindi kayo happy, pwede kayong halimbawa, second walkthrough, hindi kayo happy, ay, naku, marami pa rin kailangang ma-address or paint touch-up, ganyan. So, pwede kayong magpa-sked ng third walk. Basta yung walkthroughs nyo, kailangan magawa nyo lahat before the closing date. Okay? And then, for example, okay na sa after second or after third walkthrough nyo, okay na yan. Na-address nila ng ayos. So, lilinisin nila yung bahay na parang ready to move in na kayo. Ayan. And then, step number 10, finally, yung closing day. Ito yung pinagkasunduan yung araw kung kailan kayo magko-close, kung kailan kayo magpipirmahan ng kontrata. Ito yung time na pupunta kayo sa office kung saan kayo mag-file ng loan, doon kayo magbibigay ng bayad, yung parang closing cost nyo, down payment, etc. Doon nyo ibibigay through cashier's check. Doon na rin kayo pipirma ng napakadaming beses na perma. Siguro ganyang kakapal na papel, perma lang kayo ng perma. Kung gusto nyo basahin, sige, basahin nyo. Good luck naman. Yeah, pero yun kasi mga paperman nyo para sa title ng bahay, sa tax declaration, mga ganyan, other documents which is i-explain naman sa inyo, and then after ng pirmahan, ibibigay sa inyo yung susi. And congrats! May bahay na kayo. Okay? So, doon sa mga ibang, depende kasi sa community and sa builder, yung iba, after nyo pumunta sa loan office, pababalikin kayo sa community, sa office ng community, and nandun yung susi. Yung iba naman, doon na sa loan office, ibibigay nyo sa inyo yung susi, and then yun, picture, ganyan. O, diba? So, welcome! May bahay na kayo. So, ayan. So, sana kahit papano, kahit mabilisan lang, sana nakatulong ako na magbigay sa inyo ng konting advice sa processing ng pagbili nyo ng bahay, diba? So, anyway, salamat sa mga nanood, and let's see you again sa another video. Okay? Sana palagi kayong okay, sana palaging healthy yung family nyo. Advance Merry Christmas, Happy Holidays. Bye-bye!